Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nagdaang araw, dalawang magkahiwalay pero magkakaugnay na balita ang muling nagpatunay kung gaano nakabago at kadelikado ang modernong laban sa lupa, dagat, at ilalim ng karagatan. Una, ang patuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea na ngayon ay direktang nakaapekto na naman sa mga ordinaryong Pilipinong mangingisda. Ikalawa, ang isang makasaysayang pangyayari sa Ukraine kung saan isang high-value Russian submarine ang nawasak ng isang murang underwater drone. Magkaibang lugar, magkaibang sitwasyon, pero iisang malinaw na mensahe, nagbabago na ang mukha ng digmaan at seguridad sa dagat. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang mas malapit sa atin, ang West Philippine Sea. Kamakailan, inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pag-deploy ng mas maraming barko ng gobyerno sa mga strategic area sa West Philippine Sea matapos ang isang insidente kung saan ginamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda malapit sa Escoda Shoal. Ayon sa ulat, 3 mangingisda ang nasugatan at 2 fishing boats ang nasira matapos bambahin ng mataas na pressure na tubig ng Chinese vessels na kinilalang CCG 21,559 at CCG 21,562, kasama pa ang mga Chinese maritime militia boats. Hindi ito simpleng encounter lamang sa dagat. Isa itong malinaw na pagpapakita ng agresibong taktika ng China laban sa mga sibilyan, hindi militar, sa loob ng inaangking exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madaling salita, ordinaryong mangingisda ang tinarget, mga taong naghahanap buhay lang para sa kanilang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo, unahin ang kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga mangingisda na patuloy na nalalagay sa panganib. Hindi raw negotiable ang proteksyon ng sibilyan. Kaya bukod sa agarang deployment ng mga barko, inatasan din ang forward deployment ng mga government vessels para bantayan at protektahan ang fishing communities sa high-risk zones. Ibig sabihin nito, hindi na lamang reaksyon ang ginagawa ng gobyerno, kundi mas proactive na presensya sa dagat. Hindi na aantayin na may masaktan o masirang bangka bago kikilos. Kasabay nito, suportado rin ni Pangulong Marcos ang pagbili ng karagdagang Philippine Coast Guard vessels. Isa itong malinaw na senyales na pangmatagalan ang iniisip ng administrasyon, hindi lang emergency response kundi sustained maritime presence. Sa panahon kung saan paulit-ulit ang harassment, malinaw na kulang ang bilang ng ating barko kumpara sa dami ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ang tanong ngayon, sapat ba ito? Sa military at security analysis, malinaw na ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa dami ng barko, kundi sa political will, alliances, at teknolohiya. Ang water cannon incident ay isang halimbawa ng tinatawag na gray zone tactics, hindi barilan, hindi bomba, pero sapat para manakot, manakit, at magpadala ng mensahe. Dagdag pa rito, mahalagang maunawaan kung bakit mapanganib ang ganitong uri ng harassment kahit walang putok ng baril. Ang water cannon ay kadalasang ipinapakita ng China bilang non-lethal o hindi nakamamatay. Pero sa aktwal na sitwasyon sa dagat, maaari itong magdulot ng seryosong pinsala. Sa maliliit na fishing boats, ang high-pressure water ay kayang magpabagsak ng tao, makabasag ng kagamitan, at magdulot ng disorientation lalo na kung may alon at masamang panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit tinuturing ito ng maraming defense analysts bilang psychological warfare. Ang layunin ay hindi lang paalisan ng mga mangingisda, kundi takutin sila para hindi na bumalik. Kapag ang takot ang nanaig, kahit walang formal na pagbabawal, kusa nang umaatres ang mga sibilyan. Sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng utos ni Pangulong Marcos Jr. na mag-deploy ng mas maraming barko. Ang presensya ng Philippine Coast Guard at iba pang government vessels ay hindi lamang proteksyon, kundi isang malinaw na pahayag na hindi pababayaan ng Estado ang mga mamamayan nito. Sa larangan ng maritime security, minsan sapat na ang presensya upang pigilan ang mas agresibong aksyon ng kabilang panig.
At habang ang Pilipinas ay nakatuon sa pagprotekta sa mga mangingisda gamit ang Coast Guard at patrol vessels, sa kabilang panig ng mundo, may ibang bansa na nagpapakita kung paano binabago ng teknolohiya ang laro sa dagat. Pumunta naman tayo sa Black Sea. Naglabas kamakailan ng footage ang Ukraine Security Service o SBU na nagpapakita ng isang underwater drone strike sa Russian port ng Novorossiysk. Ang target, isang Project 636.3 improved kilo-class diesel-electric submarine ng Russian Navy, bahagi ng Black Sea Fleet. Ang resulta, tuluyang nawasak ang submarine. Kung mapapatunayan sa lahat ng detalye, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na isang submarine ang na-destroy ng isang drone. Isipin ninyo ito, isang submarino na nagkakahalaga ng humigit kumulang $500 milyong, nawasak ng isang underwater drone na tinatayang nasa $200,000 lamang ang halaga. Isang malinaw na halimbawa ng asymmetric warfare, murang teknolohiya laban sa mamahaling military asset. Ang naturang submarine ay hindi basta-basta. Ginagamit ito ng Russia sa paglulunsad ng Kalibr cruise missiles laban sa mga lungsod ng Ukraine. Isa itong strategic asset na kayang umatake ng hindi nakikita, tahimik, at lethal. Pero sa isang iglap, na-neutralize ito ng isang drone na kayang mag-operate sa ilalim ng dagat. Dito pumapasok ang mas malaking implikasyon. Kung ang isang bansa na limitado ang navy tulad ng Ukraine ay kayang mag-destroy ng isang high-end submarine gamit ang unmanned system, ano ang ibig sabihin nito para sa future ng naval warfare? Ang sagot, hindi na absolute ang dominance ng malalaking barko at submarines. Balikan natin ang West Philippine Sea sa kontekstong ito. Habang ang China ay umaasa sa dami ng barko, Coast Guard, at maritime militia para i-pressure ang Pilipinas, malinaw na ang hinaharap ng maritime defense ay hindi lang sa laki ng fleet, kundi sa katalinuhan ng paggamit ng teknolohiya. Drones, surfaceman o subsurface, ay nagiging game changer. Hindi ibig sabihin nito na bukas ay maglalaban na ang Pilipinas at China gamit ang underwater drones. Ngunit ipinapakita ng Ukraine case na kahit ang pinakamahal na asset ay may kahinaan kapag nakaharap sa murang pero matalinong teknolohiya. Para sa Pilipinas, mahalagang aral ito. Habang tama ang hakbang na dagdagan ang PCG vessels at palakasin ang presence sa WPS, dapat ding tingnan ang investment sa unmanned systems, surveillance drones, maritime drones, at kahit underwater monitoring platforms. Hindi lang ito para sa digmaan, kundi para sa deterrence at early warning. Kung babalikan natin ang insidente sa Escoda Shoal, malinaw na ang mga mangingisda ang pinakanaipit. Sila ang nasa frontline ng geopolitical tension. Kaya ang utos ng Pangulo na unahin ang kanilang kaligtasan ay hindi lamang political statement, kundi moral obligation ng Estado. Pero sa mas malawak na larawan, ang laban sa West Philippine Sea ay hindi matatapos sa water cannons. Ito ay isang mahabang laban ng presensya, disiplina, alyansa, at adaptasyon sa bagong uri ng conflict. Sa Ukraine naman, ang pagkawasak ng kilo-class submarine ay nagsisilbing babala sa lahat ng malalaking navy sa mundo. Ang era ng untouchable warships at submarines ay unti-unting nagtatapos. Ang maliit, tahimik, at murang drone ay kayang baguhin ang balance of power. Sa huli, iisang aral ang pinagsasabi ng dalawang balitang ito. Sa dagat man ng West Philippine Sea o sa ilalim ng Black Sea, ang tunay na laban ngayon ay hindi lang sa lakas, kundi sa talino. At sa mundong ito, ang mga bansang kayang mag-adapt ang siyang may mas malaking tsansang manatiling ligtas at may soberanya.